Ladies and gentlemen, mga Pilipino, sa loob at labas ng bansa, ito naman po ang tungkol naman sa ICC kay Digong Duterte. Yung ginawa ng mga Marines, ginamit pala mga Marines na kasama ni Gutesa, ginagamit sa pag-imbestiga laban kay Duterte noong December 2023 pa. So, ibig sabihin, noon pa lang may plano na pala si Bongbong Marcos na yariin si Duterte, December 2023 pa. So, hindi man lang ito nakalusot sa kanila. So, ito po yung nangyari. So, anyway, ito po palabas natin ang balita. Okay? Pero habang hindi pa lumabas, nais nating mag-round up muna sa mga issue kung ano ngayon ang nangyari sa palibot natin. So, tingnan naman natin. So, sa lokal na balita, si NBI Director na matibag na corrupt din ay sinasabihan si Harry Roque na umuwi. Kasamahan niya rin dati to. Kasi nag-traitor rin kay Duterte. Dati kay President ng PDP laban pa yan. Tapos ang Coast Guard ng mga divers natin ay nakumpleto ng kanilang paghalugog sa Basilan, dagat ng Basilan, patungkol sa mga nalunod. Ano pa ba ibabago sa Pilipinas na pwedeng mapabalita natin? Sinasabi dito si Rodrigo Duterte daw ay uwi na bayani. Ayan, dahil nakikita na mananalo siya, lumalabas na walang kwentang akusasyon laban sa kanya. Sino pa? Ang mga oposisyon ng mga congressmen at saka mga senador ay naghumakbang na, gumawa na ng hakbang para mapauwi si Duterte. So ito ay nagdakas loob sila po kasi nakita sa hearing kahapon na binalibag, binaboy ang mga prosecution kakasama na si Joel Butoyan na pinagmamayabang nila ni Bad sa kanin Surikto na magaling daw. Hindi naman magaling. Kupal. Hindi talaga mananaig ang mga imbento na mga kaso. Kaya kakahiya. Kakahiya. Graduate pa naman ng UP, lumabas kakahiya. Ang inargumento niya, puro opinion, hindi facts. Wala parang bit-bit ebidensya. Sa opposition lawmaker naman ay nagsampa ng resolusyon. At hindi, gusto na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Sige, okay yan. Para yung mga sunod na ay matatakot na rin. Pero yan nga, wala nang gagawa ng Duterte style of governance. Kasi natakot sila, baka going out of control mga pulis, papatay na lang. Kagaya sa ganito kay Digong Duterte, although maganda, marami ko nakita dito na going out of bounds sa mga pulis hindi na control. Ano pa ang balita? So, binabalita ng mga kakampi nila yung kung anong ginawa ni Butoyan. Bubo naman. Pasensya ka na, Joel Butoyan, kabubuhan ang ginawa mo. If you have nothing, if you have no evidence, ang ginagawa ng abogado ay nag-argumento. Ang ginawa niya, nag-opinion. Gumawa ng kwento. I am... pen? Black pen? No. This has no more. This one. This one. Okay? Try. Ang puko kasi gustong sumulat mag-drawing. So ito po, umpisa na natin. Si Atty. Baligod, yung mga Marines, ay nilabas niya na ginamit sila sa pag-imbestiga ng ICC para gumawa ng kaso laban kay Duterte. So ladies and gentlemen, mamaya ko na pakinggan lang muna natin. Okay, ito po. Si Atty. Baligod ulit.
affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. This one. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. Nagkamali. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Huh? Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Ah! Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Nako! At ang sabi ng mga executive assistants Nako, binigyan pala ng ni pera Ginoong ICC. Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Yeah, Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Ibig sabihin, Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. nako, patay ka sa Trillanes. Kaya pala, oy, Kainso, binigyan kayo ni Sunny Trillanes. Kumita pala, bad. Binigyan ka ni Sunny Trillanes. Pahingi naman. Vlogcaster Arman din. Nako. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Ha? Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa.
tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Pinili lang si Trillanes. Nakapasok din sila sa Bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Okay? Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavi Flavi, Villanueva. At puro lahat kayo mga ng Satanas. gastos ni Father Flavi Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines. Because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Grabe. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Nako! Sangkot si Boying. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Nako, kasuhan ng mga ICC investigator. At mga kurap. Panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung very good. Paano gumalaw ang Talagang ICC. Bali. Good. Alam naman natin na bawat bansang membro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. As early. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam niyo po, sa ngayon
ay meron ng nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon, inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap sa ating armed forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Do not restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because alam nating lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas ng ating republika. Kung lumalaban tayo sa mga grupo na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Tayo po ay nagpapakapagod para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po. Ayan. So, dyan na muna tayo, no? Saka na tayo saka na tayo magbigay ng ating opinion. Maganda lang, namnamin muna ninyo yan. Tawag na lang ako, no? Shoutout. Shoutout lang kay Bernard Magtibay. O kapag anak ko ba si Melvin Magtibay? Amin Mutarib. Okay. Ramadan Mubarak. Ako, nagpupuasa din ako kahit hindi ako Muslim. Nagpupuasa ako pero may tubig. Except may tubig lang. Tapos sabi niya, kay K3 Arroz, si Kunti, wala pang ambag sa loob. Sa Ben Magtibay, meron na pong mga congressmen na nakatanggap. Yes, may mga congressmen. At saka may media. Sino kay mga media nakatanggap? So makilala natin yan. Yung mga media na bumabanat, pabor kayo sa kanila, yan ang mga media nakatanggap. Batuyan, Kunti, Palsis, Colmenares, Ayon, Andagang, and Hardcore. Sila, si Trillanes pala nakatanggap. Hoy, ka-insurrecto. Nakatanggap pala si Trillanes, binibigyan ka ba? Grabe. Dami-dami, maleta. Nagdrama lang si Buto sa ICC. Dinaan sa drama. Ano mong Buto yan, abogado ka, hindi ka scriptwriter. Ang ginawa mo, gumawa ka ng script sa movie. Kung tawagin pa ginagawa nyo, gumagawa kayo ng James Bond movie para palabasin nyo, James Bond si Duterte. Tapos si Napil,
Sana ma-rescue nila si Sergeant Cotesa na hawak na ng administrasyon. Yasmin, the few, the proud, the Marines. Proud wife of a soldier, Snappy. Salamat po, Yasmin. Sundalo pala kasban mo. Sa drawback, Vibranium. Tiba si Trillanes, Helen Baguio. Kaya pala hindi nabusan ng pera si Trillanes. Helen Baguio, gandang hapon po. Felicia de Galicia. Watching from Calamba City, Laguna. K3, sana mabitay si Trililing kapag mapatunayan ng lahat, binenta ang Pinoy. Gago Teres Trillanes. Kelvin Jan, kumusta kayo ni Abs? Ulok mo, mabali pa kayo ni Ping Lacson. Okay. Nako, magkano na naman kaya pinakawalan ni Satanas para magsimula ng mga kayo na magkalat? Pagluluka. Si Satanas muna si BBM ang nagsimula ng lahat na ito. Tapos pataas ng Pilipinas, gusto nyo naman ibagsak. Pataas? Anong pataas? Nanaginip ka ba? Felicia de Galicia, watching from Calamba City, Helen Baguio, naloko na attorney. Ay Apo Trilileng hanggang Balikbitukan, galit saya niya kay Duterte. Ganon talaga. Mercy Langido, ipakulong si Trillanes sa ICC. Novilla Anos, well entertained ang ICC officials while nasa Pilipinas sila. Pinakain at binusog ng husto, kinalingan ng husto, binigyan pa ng mga chicks. Kaya nga sabi ko, is done, deal na talaga. Yan, formality na. So tama pala ang sigaw ni Bato. Nung nagsabi si Bato, noong December 23, ang nasa hotel, ang mga tao ng ICC. Galaxy, good afternoon po. So, Larny Conyalas, FYI lang sa mga US, China at iba pang mga mayaman na bansa ay hindi po member ng ICC. Ulok mo, but tudas to lahat na pag si BP na maging presidente, patay sila lahat. So, Grace Maisan, Gracie Maisan, Gracia Maisan, Almasan pala. Text mo lang ko, chat mo. So, Sir Toto, baka ma-discredit na ang Marines after si Atty. Libing. Hindi, okay na yan, handa na yan. Kabisado na, sanay na yan sa laban. Panahon pa ni ng pulis, laban na yan si Atty. Baligod. Guys, Almasan, wait po at magpatawag na hearing si Lacson. Jay, lol, nakakatawa naman bagong script. Bagong script pa yan? Sa tingin mo lang yan, script, ito katotohanan. Wala po magsugal ng buhay sa mga script na yan. Maliban lang kay Trillanes. Amil mo talaga dapat ngayon na may aksyon ng AFP. Dapat. Ilang balita kaya natanggap ng ICC? Ulok mo, wag mo umasa ombudsman, buying law bender yan. Cora Forteza, Dennis Ramirez, maganda yan. Pero makulong na si Presidente 1 taon. O nga, nakulong na si Duterte 1 taon. Jesse Bagito. So ibig sabihin sila gumagawa ng bumili sila ng ebidensya para may pakulong si Duterte. Ganun pala. Miyatay si Ran Lacon. Sir Terrio Marchan, ano na kaya reaksyon ni Claire Castro? Wala na, AI na to, AI. Respect at long last, the truth comes out. Salute to all of you, ligaya. Ulok mo, tama, good strategy para mag-withdraw lahat ng member ng bansa ng ICC, bigyan ng kopya. Noy Lapera, obsession ni Trillanes sa mga Duterte. Lialigan, highly entertained by BBM cohorts led by Romualdez. Kukupalan na scripted, binadali kasi pumalpak na ang defense ni Digong. Scripted, binadali. Pumalpak defense. Magaling nga ang abogado ni Digong. Bumagsak kayo, binaboy ang inyong mga kwan, ang inyong mga sibutuyan, ang inyong mga kakampi. Kabubo sa inyo. Jay, bakit hindi nyo sinama yan dyan sa impeachment complaint? Hindi na umabot eh. So Kevin dyan, naku, baka ibasura ng ombudsman. Oo nga, kasi si Buying Rimulya pala kasama sa sindikato. Noy Lapera, bangag na administrasyon. May troll, Doc. May troll ba? Sige, hayaan mo lang troll. Bel, BBM, kami bahala kayo sa iyo. So, Julian's World. At ito, pinick up na ng mainstream media. Tayo na lang ang mag-share para mas marami. Tapos si Jay, desperado na mga gunggong kasi palpak at si Kopman. Ay, di ang galing representasyon ni Kopman, napahiya si kay Butuyan. Buto yan. Tomas Esplana, good Peter Ritoto, Kausing, inabangan kita kanina. Kung nakalive ka, nito, finish na ang Malacanang. Ganun ba? Grabe ang
kabalastugan ng administrasyon Marcos, sila pala ang nagpanding sa ICC. So Amil Mutalib, Doc Attorney General Toschi, kick yung troll, kick out bang troll, sige lang. Julian's World, grabe ang pagnanakaw nila samantalang ang daming kahit matanda na ay kumakahit pa rin para may makain. Tomas Isplana, sana taong bayan gising na tayo. Magkakaisa tayo sa tamang grupo, wag sa mga dilawan at makakaliwa. Dennis Ramirez, shout out ka Toto from Region 5 of sa Bicol Region. Marahin hapon. Galaxy, mag-shopping pa daw, sabi ni Maharlika. May bodyguard pa, grabe. Putsa, grabe. Mag-shopping mga taga-ICC investigator. Ulitin ko lang ha. Noong December 2023, nagpapalit sila ng mga mula sa na pera sa mali-malitang pera. Nagpalit sila ng $2 million. At ibinigay pala doon sa mga ICC investigators noong 2023 December sa Pilipinas. At binigyan ng $2 million. Puta, kaya pala, corruption, kaya pala nakasuhan si Duterte. Pinagsaping pa. Grabe. Dapat pa malaman ng ICC na para matapos ang confirmation ni Tatay Digong. Tomas Isplana na sa ibang bansa na daw si Gutesa doon na tinapon. Tomas Isplana, Atty. Toto, pwede ba kasuhan ito si Trillanes? Yes, we can. By all means. Palpak si Kaufman. Hindi palpak, ang galing nga eh. Siguro nga rin, yung mga mga troll kasi ito, tanggalin ko na kayo. Ban na kayo. Tapos, yung top official na nagpahayag ng salubin, pinahuli ng government. Sige, ito si, kumukontra sa kanila, si Colonel Munggaw? Colonel Munggaw. Mga ibil talaga, grabe. Thomas Isplana, biro mo, doon pa dinala ang maleta na may laman sa bahay ni BBM. Grabe. Romel Bingson, Kapsat, na Imbagamalim. Kada kayo amin, tirador, sa dami po ng mga Marines na yan, mababalok pa kaya ni Bendalo yan? Naku, mahirapan na sila. Fernando, good day, Dr. Toto. Hayop talaga si Trililing. Tapos Rosa de los Reyes, ang script ang kay Trililing. Pompey de Colin, kaya pala laging naninira siya si Boryong Insurrectos. Ayan, Insurrecto, inaakusahan na kita, tumanggap ka na maraki kay Trillanes. Tapos si Vlogcaster naman din. Nakusahan na kita, tumatanggap kayo ng marami kay Trillanes. Akalain mo, ikaw pa nagbalita na tumatanggap binabayad si Duterte 150 million pesos a month kay Kaufman. Paano mangyari? Saan kukuha si Duterte ng pera? Kwento na kayo ng kwento. Tapos si Atty. Jesus Palces sa si Rizal Tiberos, binigyan din. Nako, grabe kayo. Kaya pala ayaw nyo kumontra kay BBM kasi nakatanggap kayo sa mali-malitang pera. Grabe kayo. Tapos Jerez Palpak, si Butuyan kasi imbis na ebidensya, nagdrama. Drama ka lang. February 25, history repeats by itself. Bukas, Dennis Ramirez, mahirap sa batas ngayon. Nakakulong ka na, wala ka pang kaso. Paano yan? Human rights niya. Anita Carundoy. So grabe, nakakaiyak. Malapit na mahatulan si Baby M at Tambi. Novilla Anos, ako din ang laging abang sa iyo, Tony. Kasi madaling intindihin ang mga arguments mo. God bless. Salamat po. Julian's World, J. Rix, di na copy-paste, trabaho mo son. Magkabang magbabanat ng buto kang talaga. Tapos si K3R, yung pagbent na siguro ng gold katoto, ginamit sa pagbayad sa ICC. Ganon nga. Thomas Isplana, ang galing na depensa ng mga abogado ni Duterte. Ang galing nga, pamalakpak ako kay Atty. Kaufman. Tapos MG Santos, naku, walang mangyari dyan sa ombudsman na yan. Biro mo, kasi kasama pala, inaakusahan ng mga Marines, lumabas sa mga Marines. Kasama ni Gutesa. At nagdala ng mga litrato ng malimitang pera. At sinabi nila, isa sa nag-yumari kay Duterte at tumanggap din ng pera ay si ombudsman. Na ngayon, si mga Kabitenyo. So sikat kayo yung Kabitenyo. Ang sa Blue Ribbon, Kabitenyo din. Paano ngayon yan? Puro Kabitenyo magnanakaw ngayon. Puta. Ngayon, sinabi nila, nag-entertain sila ng mga investigador galing ICC noong December. Ito mga Marines na lumabas, sila naghawak. Ini-escortan pa nila ng chicks pa. Nakputsang mga puti. Nagpapalit sila mula sa mali-malitang pera. Nagpalit sila from peso to dollars. Kaya pala umangat ang dollar sa 60 pesos. Kaya pala ang dami pala sa mali-malitang pera, kinonvert sa dollars para ibigay sa mga puti. Ngayon dadalhin nila
sa ICC, ireklamo nila yung mga investigador ng ICC na ito. So labas ngayon, lahat ng mga ebidensya nila ngayon na hinahawakan laban kay Duterte ay galing sa mali-maleta na yan. Dito na ngayon, bakit? Explanation bakit nagpakamalit na maleta. At si Trillanes ang direktor, kasama si BBM. So, ulok po, brother, ano na? Diyo po, tanggalin nyo na lang mga trolls. Asa ba, hanapin ng mga trolls. Sige. Thomas Isplana, Atty. Toto, pwede kami mag-block sa mga troll. Walang utak. Sige nga, kayong mag-block. Bibigyan ko kayo. Paano ba yung mangyari? Bibigyan ko kayo ng ano ba mangyari? Bigyan ko kayo ng administrator's rights. Okay? Giovanni Severo, gandang hapon si Toto. Galing mo magpaliwanag, klaro. Tapos si Muscula Cholsilos, naku Toto, nasaan ang katotohanan mo? Nasaan? Ay, ikaw, troll ka rin. Pompe Dicolin, kaya pala laging naninira si Bunyog Insurrectos, Rebelde at nabigyan ka raw ni Trillanes, sabi ni Bustoto. Oh, Insurrectos, sinasabi ko ng tahasan, binibigyan ka na ni Trillanes. Tapos si Rosa de los Reyes, Atty. Toto, andito ang mga lagad ni Bunyog Inso at Vlogcaster. Ganun ba? O yan, makinig kayo. Klarong-klaro na kung bakit puro Trillanes yung in-interview nyo. Alam na, lumalabas na si Trillanes ang direktor ng mga mali-maleta na binibigay na pera para sa investigador ng ICC. So ano pa ngayon ang inyo sasabihin? Ito na, naka-affidavit na, pinirmahan na. Mahigit 10 sila ng Marines. Grabe. Mga kasamahan ni Gutesa, sila ang nagdala-dala ng lahat ng maleta. May bit-bit pa sila mga litrato. Ano na ngayon? Attorney Insurrecto. Tapos Rolando na sila, AP Chief of Staff Browder. Ano sa palagay ninyo? Politika pa din po ang bata muna. Tapos Ligaya, nagkaka-proud ang mga nagsisiwalat ng katotohanan. Kaya the few, the proud, the Marines. Sumasis Plana, tapos drawback vibranium, money laundering. Puta, grabe. Roland Catedrilla, kapatid ni Alex Catedrilla, yun nag-compose ng kanta na Ikakasal ka na. Brian Rodriguez, at Toto, tugma ang prediction mo kay Trillanes at BBM. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat po sa lahat. At pakilike po. Pakilike. Saka kung pwede kayo, may sobra pa kayo, bigyan nyo ko. Mag-join kayo sa channel ko. Membership ay 75 pesos lamang. Monthly. Okay, maraming salamat po. At kung may sobra kayo, bibigyan nyo ko sa aking